Hi! Good morning, everyone! It's a blessed and great day to praise the Lord because every gising is a blessing. Kaya anuman ang gagawin mo sa araw na ito, saan ka man pupunta, huwag kalimutang laging unahin si Lord. Sigurado, magtatagumpay ka. Ako po muli si Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, kasama na, si Jesus ang kasama na. Praise the Lord, purihin ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito mula po sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Ganito po ang sinasabi. Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit,
and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga salita niyang ating binasa. Ang Bible verse po na iyan ay tinatawag din nating the Great Commission o ang dakilang atas. Ito po ang purpose, ang misyon ng bawat simbahan. Ang dahilan kung bakit naitatag ang bawat iglesia is to do the mission of Christ in making disciples of all nations. At ang tagubili na ito ay para sa ating lahat. Hindi lang po para sa aming mga pastor at diakonesa. Hindi rin po ito optional o suggestion. Ito po ay tagubilin na dapat nating gawin. Ikinumisyon ang bawat isang Kristiyano na gawin ito. We are all called to go and make disciples. Ang simbahan ay binubuo ng mga mananampalataya o disciple ay tinatawag upang maging disciple maker. Disciple is called to be disciple maker. Ang pagkatawag sa 12 alagad ay hindi nagtatapos sa kanila lang. Disciples are supposed to pass on what they have learned. Ang sabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad, go and make disciples, teach them to obey everything I have commanded you. Huwag po tayong makontento na tayo lang ang nakakaalam ng word ni God. Huwag tayong masatisfy na tayo lang ang nakakaranas ng goodness of God. I-share at i-tell natin to sa iba. To your family, to your relatives, to your friend, to your classmate. Kung iniisip nyo na hindi naman tayo pastor o mga manggagawa o hindi naman tayo magaling sa Bible o hindi rin tayo ma-PR o marunong magsalita, let us remember noong tinawag ni Jesus ang mga unang disciples. They are just ordinary people just like you and me. Hindi sila mataas ang pinag-aralan, hindi sila mayaman. They just follow Jesus noong sinabi niya sa kanila na, come and see. Ang gusto lang ng Panginoon ay sumunod tayo at kapag ibinukas natin ang ating puso, ang ating buhay, everything will follow. He will equip and teach us para maging disciple maker. Alam niyo po ba, ang pagiging disciple maker, hindi niyo kailangang laging magturo ng words or mag-preach. Ang strategy nga na pinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, He teach by example. Ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kaya tayo dapat ay ganun din mga kapatid. Dapat mag-manifest, makita sa ating mga buhay ang aral na natutunan natin sa Biblia. Makita sa ating buhay, hindi nga ba para maniwala tayo sa nagtuturo sa atin, dapat nakikita natin na ganun din siya. Marami po sa atin ay lumaki na sa simbahan, matagal nang nasa church, sumasamba, nananalangin, nag-aaral ng Biblia. Ang lagi pong tanong, ilan na po kayang tao ang intentionally na bahaginan natin ang salita ng Diyos? Or you just wait sa programa ng simbahan, lalo na ngayon sa panahon ng anniversary kung saan meron tayong evangelistic at revival night. Mga kapatid, bilang mga disciple, hindi pwedeng forever na tayong estudyante lang. Ikaw lang yung finifeed spiritually. We must go and make disciples. At habang humahayo tayo, patuloy pa rin naman tayong tinuturuan ng Panginoon sa pamamagitan ng mayamang karanasan ng pagiging disciple maker. Mga kapatid, marami pang mga tao ang hindi naaabot ng salita ng Diyos. Marahil ay kilala nila ang Diyos, subalit wala naman silang personal na relasyon sa kanila. Huwag na po tayong lumayo, sa pamilya na lang natin. O maging doon sa close circle of friends natin. Silang lahat ba ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon? O maging sa paligid natin. Ang ating simbahan, ilan na ba sa mga kapitbahay ang nadala natin sa loob ng simbahan? Sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang kwento ni Jesus kasama ang mga alagad. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon. Doon nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani.
Amen. The harvest is plentiful, but the laborers are few. At isa ka kapatid sa tinatawagan ng Panginoon upang maging kanyang laborers, upang maging kanyang alagad who will make another disciple. Let us share the gospel, share the good news, spread the hope, peace, and love, at ipakita po natin ito hindi lang sa pamamagitan ng ating mga salita, bagkos makita rin ito sa ating mga gawa. Mga kapatid, ang dalangin ko po, ang dalangin naming mga manggagawang pastor at diakonesa, na lahat nawa ng ating miyembro ay tumugon sa panawagan ng Panginoon, sa calling to go and make disciple. At kung lahat tayo ay magbabahagi ng mabuting balita, tiyak na mas dadami pa ang magpupuri, ang maglilingkod, at makakakilala sa ating Panginoon ng lubusan. At syempre, hindi naman po natin magagawa ang lahat ng iyan sa ganang ating sariling karunungan at kalakasan, kung hindi sa tulong lamang at biyaya ng ating Panginoon. Lord, ang Lord ay patuloy na tumatawag at nagsusugo ng kanyang mga anak who will make disciples. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord God, kay buti mo, aming Panginoon. Ikaw, na Diyos na sa amin ay tumawag. Panginoon, binigyan mo po kami ng dakilang atas na dapat naming tupdin, to go and make disciples. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi namin nagagampanan ang tungkuling ito, Panginoon. Kasabay ng iyong pagtawag sa amin ay ang responsibilidad, Panginoon, na ibinigay mo, na hindi dapat lamang manatili sa amin ang pagkakakilala sa iyo, bagkos kami ay maging disciple maker na magpapahayag at maglalapit at magpapakilala pa sa maraming tao, Panginoon. Magpapakilala ng iyong pag-ibig, ng kadakilaan at ng dakilang bagay ng pagliligtas na iyong ginawa sa amin. Lord, tulungan mo po kami na magampanan ang dakilang atas na ito. Sa ganang aming sarili, hindi po namin kaya. Kami po ay mahina, Panginoon. Kaya kailangan ko po namin ang iyong biyaya, ang iyong grace, Panginoon, ang wisdom na nagmumula sa iyo upang kami ay makatugon, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga panahong natatamad kami or natatakot kami at hindi namin ito nagagampanan, Panginoon. Lord, we need ang iyong banal na presensya sa aming buhay to give us courage and boldness. Huwag kaming mahiya na ibahagi ka sa lahat ng tao. Saan man kami naroroon, Panginoon, makita sa aming mga buhay na kami ay mga alagad mo, Panginoon, na nagnanais ibahagi sa ibang tao upang sila din naman ay makakilala sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagtawag mo sa amin. Salamat at ginawa mo kaming mga anak mo, Panginoon. Mga anak mo, Panginoon, na makakatugon, Panginoon, sa mga layunin at nais mo pang gawin namin sa aming mga buhay. Samahan mo kami, Panginoon. Paging tapatin mo kami sa lahat ng oras at pagkakataon sa aming pagkatawag sa iyo. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Ang araw na ito, Panginoon, ay aming pong itinataas sa inyo. Maghari ka po sa aming mga buhay, makita ka nawa sa aming mga gawa, sa aming mga salita. Ikaw ang liwanag na tumanglaw sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat pong muli, mga ka-faith, sa inyong pagsama at pakikinig sa ating devotion. Makapagdulot nawa muli kami sa inyo ng kalakasang espiritual. And also please like and share this video para marami pang taong makapakinig ng mabuting balita ng salita ng Diyos. God bless po. See you again next Tuesday and every day. Bye!